Hindi raw po ito na-under guys. So ang gagawin natin ay gagamitan po natin ito ng tester. Okay? Tester lang po gagamitin natin dito. Malalaman na po natin ito kung ito po ba ay hindi umaandar, kung sira o kaya stuck up. Yan lamang po. Tuturo ko po sa inyo kung paano malalaman kung sira ang motor. Bumili po tayo ng mura lang naman po sa Lazada ang mga ganitong tester. Okay? Ito po yung ating tester yan. Ayan. Siset po natin to sa continuity. Ayan o. Yan. May continuity po yan. Siset po natin dyan. Okay. Lagyan natin ng patungan. Nasira na po kasi ang ito. Iyon. Okay. Tapos po, gagawin po natin na ito. Itong kanyang cord. Ilalagay po natin dito. Dalawa. Ito sa rod niya. Ayan, malalaman nyo na po kung may continuity. Ayan. Yan. So yung ibig sabihin po may continuity, may reading po siya. Pipihitin po yung kanyang yung switch. Yan, may reading po siya. Pakikita po yung switch na dapat pihitin. Ito po yung switch niya, no. Ito. Pipihitin lang po ninyong ganyan. Ayan. Yun nyo po siya. Ayan, naka-on. Pag naka-on po niyan, kakabitan nyo po ngayon ng test rod. Yun. Ayan. Kakabitan nyo po ng ganyan. Malalaman nyo na po kung sira o hindi. Ayan, may reading. Okay? Ganyan lang po ang pagtitest kung sira ang motor o hindi. Ngayon po, titignan naman natin buong motor. Titignan naman po natin kung bakit ayaw umandar. Okay, ganito lang po ang gagawin natin. Ligpit na natin ang tester natin. Yan. Yan. Ito po. Ang gagawin lang po natin na ito, tatanggalin po natin ito. Itong cover niya. Ito, yung cover po niya tatanggalin. Yun. Sobrang tigas na po siya kaya ako ginagamitan ng long nose. Ayun. Yun. Pipihitin niyo po ito. Okay? Ito po. Pipihitin niyo po ito. Yan, matigas. Yan. Hindi siya pre-wheeling. So, ang ibig sabihin niyan, dry na po siya. Ito, pag ganito, medyo iikot pa po yan. Pero pagka tumagal na, hihigpit po siya, hindi na po yan iikot, uugong na lang po yan. Yan. Okay naman po ang shafting niya, walang alog. Dapat po kasi ito pre-wheeling. Ayan, tinanggal na po natin yung kanyang cover. Ayan. Yan, mahigpit po yan. Pag mga ganyan po yan, mahigpit. Ang ginagawa po niyan, nilalagyan po ng langis. May langis kang lalagyan mo po yung kanyang shafting. Ayun sa dulo. Pakikita ko po sa inyo kung paano maglagay ng langis para maging pre-wheeling siya. Ang paglalagay po ng langis nito guys ay ganito po. Ayan po. Kung meron kayong langis na yan, Singer oil o kaya yung, pero ang ginagamit po kasi ang ginagamit ko ay langis ng pang gasoline na sasakyan. Ito po ang ginagamit ko. Huwag po yung luma, bago. Papatakan lang po yun. Mainam po, nalalagyan po natin yung mga ganitong shafting niya pag matagal nang ginagamit. Siguro once a week lagyan po natin yan. Ayan kasi hilahin lang po na ganyan. Tapos meron pa po sa likod yan. Pakikita ko rin po sa inyo kung paano. Okay guys, ito po Ito po ang epekto ng mga pag hindi natin na tawag dito, hindi natin nalilinisan
ang mga electric fan natin. Ayan na, punong-puno ng alikabok. Yan pong mga alikabok na yan, yung mga pumapasok po yan sa shafting, nagiging kalawang po yan. Pag tumigas po yan, yan nagkakaroon po ng stock na ito. Yun. Pakikita ko po sa inyo kung paano ba paglalangis po yan sa likod. Simple lang po yan ang paglalangis sa likod. Ito, tatanggalin nyo ito. Itong switch niya, saka yung takip. Pakikita ko po sa inyo. May dalawang tornilyo lang po yan. Bali, tinanggal po natin ito guys. Ito. Ayan po. Ito po yung extension ng cover niyan. Kasi po dito po kinakabit yung switch. Ayan, kung napapansin nyo, may dalawang butas yan. Sa switch po yan ito. Tatanggalin nyo yung cover nito, dahan-dahan lang po. Pagtanggal po nito ay dahan-dahan. Ayan. Ayan. Kasi kung minsan pag bumaba po ito, yan, may bulitas po yan, mahirap nang ibalik. Ibabalik naman po yun, kaya lang, mahirapan po kayo. Ayan. Tanggalin nyo yun. Tapos, lalangisan po ninyo. Makikita po ninyo sa loob yan, yung kanyang shafting. Ayun o, yung shafting niya. Ayun. Ayun. Lalagyan nyo po ng langis yan. Ayun. Ayun. Ayun o. Yan, yung shafting niya. Karugtong po niya nasa sa labas. Lalangisan lang po niyo yan. Okay? Okay, ayan na po. At atin nalangisan na. So, pipihit natin. Ayan o. Maluwag na po yan pag ganyan. Ayan. Para, ano, maayos ang ano natin gawa. Ayan. Titestingin na natin. Paanda rin po natin ito. Titignan natin kung iikot o hindi. Okay, ayan po. Naiikot na po yan ng ayos na yan. Ayan. Number 1 pa lang po yan. Hey. Hanggang dyan lamang po ang ating video. Bali, pinakita ko lang po kung paano maglangis. Lalangisan natin yung shafting niya at saka yung papalit ng neck niya mamaya. Ito po yung neck. Papalitan po yan. Sige po, isasama ko na rin po yan sa video natin. Okay guys, natanggal na natin. Ito yung kanyang neck. Tinanggal natin. Bali dito po pala siya nakakabit to. Ayan. Ayan. Nakasuksok po siya dito sa butas na ito. Ayan. Oh. Nabiyak na po siya. Oh. Biyak. Yan po ang sira niyan. Ayan. Dito nakalagay yan. Okay. So next po natin yan ay puputulan po natin ng wire. Puputulin po natin ito. Itong kuryente niya. Para may labas natin dito. Yun lamang po ang gagawin dyan. Okay, ayan po, natanggal na natin. Ayan, hiwalay na po siya yung motor. Ayan na po yung motor niya. Kasi lilinisan pa po natin yan. Pero maandar na po siya. Tapos ito yung kanyang extension wire. Puhugutin naman natin dito. Okay, ayan po, tinanggal na natin. Ayan po, naging sira yan. Ganyan lang po pagtatanggal niyan. Yun. Ito ang nabiyak niya, no? Sira, nabiyak. Ayan. Okay. Bali ito po ang natira. Okay po ito. Yan. Yun. Iwahiwalay na po siya. Asimbolin na po natin yan mamaya. Paghanap muna tayo nitong kanyang neck. Neck po ang tawag dito. Yan lang po ang bibilhin niya. Mura lang po yan. Nasa 65 o 45 po yan ngayon. Okay. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Ayan. Sana po na kahit pa nakatulong po sa inyo. Bali ito lilinisan, lalangisan. Yan lang po magpapalit ng neck, ng leeg. Ayan po lang. Yung ayaw yung stock up kanina, langis lang po ang katapat nun. Pinakita ko na po sa unang video kung paano maglangis. Salamat po si Danny Guzman, the handyman.